Isinilang muli si Noah bilang isang marangal isang araw, ngunit may malaking problema. Tingnan mo lang ang screen ng status na iyan, walang ibang makikita kundi dalisay na pagkadismaya ng magulang na Asyano. Siya ay ipinanganak bilang ikalabintatlong prinsipe ng pamilyang imperial, at lubos na interesado ang emperador na makita ang kanyang bagong sanggol na lalaki. Inimfirmahan siya na ang pinakamataas na kakayahan ni Noah sa mahika ay sa tubig, kaya nagpasya siyang regaluhan siya ng fifth malapit sa tubig bilang unang regalo sa kaarawan. At pagkasabi niya niyan, napansin ni Noah na may lumitaw sa tabi ng kanyang E-rank na mahika sa tubig. Pagkatapos ay hiniling ng emperador na makita ang stat screen ni Noah, at medyo nag-alala si Noah dahil sa ganitong report card, tiyak na itatapon siya sa basurahan, ngunit himalang. Nang lumabas ang kanyang status screen, nagbago ang kanyang water magic stat mula E hanggang double S rank. Lahat ng iba ay solidong F pa rin pero sino ang may pakialam doon? Isang literal na sanggol ang may pinakamataas na stat sa water magic na nakita nila. At malinaw na indikasyon ito na magiging henyong water mage siya sa hinaharap, kaya nagustuhan ng emperador si Noah. Ang dahilan kung bakit SS rank ang kanyang water magic ay dahil sa faith na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama sa kanyang kapanganakan, bagaman, sa kanyang personal status screen, lumalabas pa rin itong E+S. Ang iba pang pagtaas sa kanyang mga istatistika ay nagmula sa kanyang mga katulong, at hindi pa rin siya sigurado kung bakit, ngunit tila kung mas marami siyang katulong, mas lumalakas siya. Sa antas niya naman, antas isa pa lang siya, pero tila walang hanggan ang pagtaas nito, kaya siguradong magiging malakas siya sa bandang huli, pero sa ngayon, medyo mahina pa rin siya. Habang nagkakape, lumapit ang isa sa kanyang mga katulong, si Evelyn, upang ipaalam sa kanya na dumating ang kanyang mga kapatid, partikular na ang una at ikaapat na prinsipe, upang makita siya. Karaniwan, magandang bagay ang pagbisita ng iyong mga kapatid, pero sa nakalipas na 6 na taon ng buhay ni Noah, natutunan niya na malalaking jerks ang dalawang iyon, kaya kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo sa kanila. Pumunta siya sa lounge area para makipagkita sa kanyang mga kapatid, at pagkatapos ng formal na pagbati, inihayag ng unang prinsipe na may dala siyang regalo para kay Noah. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang alipin upang dalhin ang regalo, at pagkakita ni Noah sa espada, agad niyang nalaman na sumpa ang bagay na iyon. Literal niyang nakikita ang mga kaluluwang nagdurusa ng mga patay na nakalutang sa paligid nito, at tiyak na alam ni Albert na may multo sa bagay na ito, pero nagpapanggap siyang normal lang itong regalo. Walang paraan na matatanggihan ni Noah ang regalo mula sa koronadong prinsipe, kaya napilitan siyang tanggapin ito kahit alam niyang malamang ay hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan niya ang hawakan at itinaas ito habang casual na ipinapaliwanag ni Albert na ito ay isang espada ng mahikang tubig at mahigit 120 kabalyero na ang namatay sa pagsubok na gamitin ito. Nagulat si Noah nang marinig niya ito, kaya lumuwag ang pagkakahawak niya sa espada, ngunit sinabi sa kanya ng ikaapat na prinsipe na hindi na kailangang mag-alala dahil sa ngayon, lahat ng hindi karapat-dapat sa espada ay namatay sa sandaling binuhat nila ito, kaya kung apektado siya ng sumpa, patay na siya ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi apektado si Noah ng sumpa ay malamang dahil sa kanyang double S water magic attribute, at medyo nakakapanatag na marinig na hindi siya nasa panganib na mamatay dahil sa bagay na ito. Ngunit galit pa rin si Noah sa katotohanang isinugal lang ni Albert ang kanyang buhay para sa isang bobong eksperimento, pero hindi niya masabi iyon ng malakas. Kaya naman, naghihintay na lang siya na bumangon at umalis si Albert ng mag-isa para magkaroon siya ng katahimikan. Mamaya ng araw na iyon, naglalakad si Noah sa mga pasilyo kasama ang isa sa kanyang mga katulong, si Zoe, at napansin niyang tila malungkot ito, kaya tinanong niya kung may problema. Ayaw ni Zoe na abalahin si Noah sa pamamagitan ng pagkwento ng kanyang mga problema, kaya ayos lang siya, pero sigurado si Noah na hindi siya ayos, kaya inutusan niya itong sabihin kaagad kung ano ang problema. Sumunod si Zoe at sinabi kay Noah na gusto niyang magbakasyon sa trabaho para asikasuhin ang mga usapin sa pamilya. Nagtatanong si Noah kung anong mga usapin sa pamilya ang tinutukoy niya, kaya ipinaliwanag niya na kamakailan ay nakaranas ng baha ang kanilang bayan at natangay ang bukid ng kanyang ina, kaya sa kasalukuyan ay wala siyang paraan para matustusan ang sarili. Nang humingi ng payo si Zoe kung paano siya makakakalap ng sapat na pera para muling itayo ang bukid,
sinabi sa kanya na ang tanging paraan ay magtrabaho sa red light district ng ilang sandali, na siyang balak niyang gawin sa kanyang bakasyon, ngunit hindi papayag si Noah. Sinabi niya sa kanya na bibigyan niya ng trabaho ang kanyang ina. Sa huli, matagal na niyang balak kumuha ng propesyonal na taga-sara ng likurang pinto, at dahil may rekomendasyon siya, babayaran niya siya ng 10 ren sa isang buwan. Tinanong ni Zoe si Noah kung sigurado siya sa desisyong ito dahil mas mataas ang 10 ren kaysa sa karaniwang sweldo, at hindi pa niya naririnig ang trabahong rear gate closer, pero dahil lang yun sa katha ni Noah. Gusto niyang tulungan si Zoe, at pera naman niya yun, kaya sino ang pipigil sa kanya? Sinabi rin niya sa kanya na may lumang bahay siya sa labas ng bayan, at doon na lang sila tumira ng kanyang ina para hindi na rin sila mag-alala sa upa. Si Zoe ay tapat na naglingkod sa kanya sa buong buhay niya, kaya imposibleng papayagan niyang ipagbili nito ang kanyang katawan sa red light district dahil sa baha. Pero kung pag-uusapan ang baha, may isa pang bagay na kailangang gawin si Noe. Tinawag niya ang kanyang butler, si Dylan, at inutusan itong gumawa ng mga kaayusan upang bilhin ang pinakamaraming posibleng bahagi ng lupang nasira ng baha. Parehong nagulat sina Dylan at Zoe nang marinig ito, pero ipinaliwanag ni Noah na tiyak na may mga manloloko na susubok na linlanggan ang lahat ng inosenteng tao na nawalan lang ng kabuhayan, kaya gusto niyang tiyakin ang kaligtasan nila bago pa mangyari iyon. Nawala nang sasabihin si Dylan dahil hindi siya makapaniwala na nagawa ni Noah na hulaan ang mga resulta ng napakatagal ng maaga, kahit na napakaliit pa lang ng karanasan niya bilang 6 na taong gulang. Madalas nang naranasan ni Noah ang ganitong uri ng bagay noong nakaraang buhay niya, pero hindi niya pwedeng sabihin sa kanila iyon, kaya nagpatuloy na lang siya ng walang paliwanag. Masaya si Dylan na tulungan si Noah na makuha ang lupa, pero tinanong niya kung paano sila makakakuha ng pondo para gawin iyon, dahil sa kanyang magaspang na pagtatansya, aabot sa 700,000 ringgit ang kailangan para maisakatuparan iyon. Nagulat si Zoe nang marinig niya ang numerong iyon, at hindi siya sinisisi ni Noah dahil halos maliit na kayamanan na iyon. Ang karaniwang matanda dito sa kabisera ay kumikita lamang ng 120 ring sa isang taon, at sapat na iyon para makabili ng bahay, makapagbigay ng pagkain para sa pamilya, at makapag-aral. Malinaw na mas mayaman ang sambahayan ni Noah kaysa sa karaniwang nasa hustong gulang, ngunit kahit ganoon, mayroon lamang siyang humigit kumulang 500,000 ringgit na magagamit, kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang makalakam pa ng 200,000 sa lalong madaling panahon. Wala siyang maraming pagpipilian, kaya nagpasya siyang ibenta ang kanyang pag-aari, ngunit sinabi ni Dylan na hindi niya magagawa iyon. Ang lupain ay regalo mula sa emperador, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay magiging krimen laban sa pamilya imperial. Alam ni Noah iyon, pero gusto pa rin niyang gawin iyon kahit wala siyang ibang pagpipilian, at handa siyang tanggapin ang anumang parusa na ipasya ng kanyang ama bilang resulta. Kinabukasan, abala si Noe at ang kanyang mga tauhan sa paghahanda para pumunta sa mga lupang binaha nang bigla siyang bisitahin ng ika-4 na prinsipe, si Henry. Si Albert man ay isang bastos, pero si Henry naman ay talagang mabait kapag nakilala mo na siya, at tunay siyang nag-aalala kay Noah. Kaya pumunta siya para babalaan ito na ang espada na ibinigay sa kanya ni Albert ay may sariling kalooban, kaya kahit nainyon siya sa sumpa, kailangan pa rin niyang makuha ang pagkilala nito bago niya ito ligtas na magamit. Sinunod ni Noah ang kanyang payo, at di nagtagal, umalis siya patungo sa nayon ng daso. Pagdating niya, natuklasan niyang medyo kulang ang salitang, damage from the flood, para sa nangyari dito dahil parang nagkaroon ng suntukan sina Kratos at Poseidon dito. Sa itsura ng mga bagay, alam ni Noah na malamang karamihan sa mga may-ari ng bahay ay nawala ng kanilang mga dokumento sa baha, kaya inutusan niya si Dylan na pumunta sa tanggapan ng gobyerno at hanapin ang lahat ng kopya na makukuha niya upang mas maging maayos ang pagbili. Samantala, nagpasya si Noah na personal na bumaba doon upang makita kung paano nakakaraos ang mga tao matapos ang baha. Sinusubukan ni Zoe na pigilan siya dahil hindi naman trabaho ng isang prinsipe ang pagmamanon, pero sinabi niya sa kanya na pupunta siya gusto man niya o hindi, kaya maaari siyang sumama o maghintay sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Napilitang pumayag si Zoe na sumama kay Noah para mag-imbestiga, at ang sitwasyon ay kasing sama ng hitsura nito. Tubos na nasira ang lahat ng pananim, kaya walang pag-asa na magkaroon ng ani ngayong taon, at kung walang ani, hindi mabubuhay ang mga taga-nayon.
Sa sandaling iyon, narinig ni Noah ang tunog ng kampana at napansin na nagsimula ng magtipon ang lahat ng mga taga-nayon sa dating plaza ng bayan. Ipinapalagay ni Zoe na ito ay para sa pamamahagi ng pagkain dahil nagbibigay ang imperyo ng pondo para sa tulong sa kalamidad sa lahat ng rehiyon na apektado ng mga natural na sakuna tulad nito. Sa tingin ni Noah, maganda na gumagana ang sistema ng pagtulong sa kalamidad sa rehiyong ito ayon sa inaasahan, at pumunta siya para sumali sa mga taga-nayon sa kanilang pagkain, ngunit sa sandaling matikman niya ang pagkain, binawi niya ang lahat ng magagandang sinabi niya tungkol sa lugar na ito. Nakatikim na siya ng pagkaing British na hindi kasing nakakalungkot ng malungkot na sabaw na ito, at medyo sigurado siya na bulok na ang mga gulay na ginamit dito. Narinig ng isa sa mga taga-nayon si Noe na nagrereklamo tungkol sa pagkain, at dahil hindi niya alam na si Noe ay isang prinsipe, inakala niyang isa na naman itong biktima ng baha. Sinabi niya kay Noe na palaging ganito ang pagkain, at kahit magreklamo sila, walang ginagawa dahil walang pakialam ang mga nagluto sa mga walang kwentang bagay tulad ng kalusugan o pagkalason sa pagkain. Sa sandaling iyon, narinig ni Noah ang isang malakas na anunsyo tungkol sa inspection, kaya tinanong niya si Zoe kung ano ito. Sinabi naman ni Zoe sa kanya na narito ang opisyal ng lokal na pamahalaan, si Lord Garrel, upang inspeksyonin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Garrel sa kalderong puno ng misteryosong nilagang karne, at sa tingin niya ay napakasama nito, pero hindi naman siya ang kakain nito kaya wala siyang pakialam. Sinabi niya sa chef na maghanda ng totoong pagkain para sa kanya pabalik sa mansyon, at masayang pumayag ang chef dahil may kasunduan silang dalawa. Gayunpaman, tumanggi si Noah na hayaang hindi maparusahan ang ganitong walang pakundangang pag-uugali. Hinarap niya si Garrel at tinanong kung pinapayagan ba niyang ihain ang ganitong substandard na pagkain dahil kinakamkam niya ang natitirang pondo para sa pagkain, at naniniwala si Garrel na isa lang siyang walang kapangyarihang magsasaka, kaya lantaran niyang inamin na kinakamkam niya ang pondo para sa pagkain dahil sa tingin niya ay walang magagawa si Noah tungkol dito. Nang marinig ni Noah na nagyayabang si Garrel tungkol sa pagnanakaw sa mga gutom na nakaligtas sa baha, nag-init ang dugo niya, hanggang sa magsimulang tumugon ang sinumpaang espada. Sawa na si Garrel sa pagdinig sa kawalang galang ng batang ito, kaya kinuha niya ang kanyang espada at naghandang patayin ito. Ngunit bago pa niya magawa iyon, lumipad ang espada ng Leviathan mula sa lalagyan nito at dumating sa tabi ni Noah. Ang matibay na kalooban at pagkamakatarungan ni Noah ay sapat na para kilalanin siya ng espada bilang karapat-dapat na may hawak, kaya ngayon nakayanan niyang gamitin ang kapangyarihan ito. Madali niyang pinutol ang ulo ni Garrel dahil sa krimen ng paglustay ng pondo at pagbabante sa isang prinsipe ng hari. Hindi nagtagal, dumating si Lord Rowan, ang amo ni Garrel, at sinubukan siyang kumbansihin ng mga gwardya na ipaaresto si Noah dahil sa pagpatay kay Garrel. Ngunit pagkakita ni Rowan kay Noah, agad niya itong nakilala bilang ika-13 prinsipe at lumuhad upang ipakita ang kanyang paggalang. Sinabi ni Noah kay Rowan na kailangan nilang magkaroon ng mahabang pag-uusap tungkol sa sitwasyon dito, na isang magalang na paraan ng pagsasabing malaking problema si Rowan dahil hinayaan niyang makatakas si Garrel sa ganitong katagal. Sabi niya na parusahan na niya si Garrel, pero ang mga kasabwat na tumulong sa kanya na nakawin ang mga pondo na iyon ay nandoon pa rin, kaya inaasahan niya na si Rowan ang bahala sa kanila ng naaayon. Pero sa ngayon, inutusan siya ni Noah na maghanda ng maayos na pagkain para sa mga tao dito. Mamaya, pagkatapos makumplito ni Noah ang pagbili sa nayon, nakatanggap si Albert ng ulat tungkol sa ginawa ni Noah, at nagulat siya na nagamit ng kanyang kapatid ang espada ng walang anumang epekto, ngunit marami pa rin siyang plano para sa kanya sa hinaharap. Samantala, tinawag si Noah sa isang pulong kasama ang kanyang ama upang magpaliwanag. Inaasahan niyang mapapag-alitan siya dahil sa pagbebenta ng kanyang lupa para makabili ng isang nayong nasira ng baha, ngunit nagulat siya nang pasalamatan siya ng emperador. Kung hindi ginawa ni Noe ang ginawa niya, mas malaki sana ang pinsalang natamo ng mga taong iyon. Malinaw niyang nakikita na si Noah ay isang mahusay na binata, kaya hiniling niya sa binata na patuloy na maglingkod sa imperyo ng buong puso, at masayang pumayag si Noah. Ilang sandali pa, nakita natin si Noah na bumibisita sa lungsod ng mga salamin, at narito siya dahil narinig niya na may isang mahusay na mang-aawit na nagtatanghal. Sa pagsisimula ng palabas, nabighani si Noah sa magandang boses ng dalaga, at talagang nag-e-enjoy siya sa pagtatanghal nito.
Pero biglang, pumasok ang isang grupo ng mga basag-ulo sa sinehan at agad nagsimulang sumigaw sa dalaga. Malaki ang utang ng ama ng dalagita sa kanila, kaya naman nagtatrabaho siya bilang mang-aawit dito para mabayaran ito. Pero hindi naniniwala ang mga basag-ulo na makakakita siya ng sapat na pera para mabayaran sila sa ganitong paraan, kaya naman tinatakot at sinisigawan nila siya na magtrabaho sa Red Light District. Nakikita ng lahat na nangyayari ito, pero takot silang lahat na kumilos at gumawa ng anuman, kaya nagpasya si Noah na kumilos bago lumala pa ang mga bagay. Lumabas siya sa entablado at sinipi ang batas at ang konstitusyong imperial na partikular na nagbabawal sa pagpipilit sa mga bata na bayaran ang utang ng kanilang mga magulang, kaya ilegal ang ginagawa nila. Sinabihan ng mga basag-ulo si Noah na huwag makialam at binyantaan siyang tuturuan ng leksyon kung hindi niya gagawin yun. Ngunit simpleng kinuha ni Noah ang kanyang espada at binigyan silang lahat ng babalang putok. Ngayon alam na nila na hindi si Noe ang taong pwede nilang paglaruan, kaya't lahat sila ay umatras, ngunit sumisigaw pa rin sila na babayaran niya ito sa susunod na makita nila siya. Kapag wala na ang mga basag-ulo, ipinabigay ni Noah sa kanyang katulong ang isang business card sa may-ari ng teatro at sinabihan ito na kung sakaling bumalik ang mga basag-ulo, sabihin sa kanila na ang dalagita ay nasa kanyang pangangalaga. Tiningnan ng may-ari ang card at natigilan sa pagkatuklas na si Noah ang ika-13 prinsipe. Pagkatapos ay humarap siya sa batang babae at tinanong kung magkano ang buwanang gastos sa pamumuhay nito. Nag-aatubili siyang sumagot dahil malaki ang ginagastos niya sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, ngunit biglang sinabi ni Noah na handa siyang bayaran siya ng 25 rounds para makapag-focus siya sa pagkanta ng hindi nag-aalala sa pera at hindi na niya kailangang magbayad pabalik sa kanya, ngunit sa ngayon, gusto niyang tapusin niya ang kanyang pagtatanghal. Pagbalik ni Noah sa bahay, sinalubong siya ng kanyang punong katulong, at masaya siyang nakabalik sa bahay, ngunit may maraming taong nakayuko sa labas ng gate at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng katulong na ang mga taong iyon ay mga loan shark, at sinabi nilang narito sila upang humingi ng paumanhin sa kanya sa ginawa nila dahil hindi nila namalayan na si Noah ay isang prinsipe. Ngunit sinabi ni Noah sa kanyang katulong na paalisin sila dahil hindi siya ang taong maaari nilang kausapin kailanman nila gusto. Sa sandaling iyon, dumating si Henry at narinig niya ang buong pangyayari, kaya sinabi niya kay Noah na tama ang desisyon nito dahil kung bibigyan niya ng pakikipag-usap ang mga tulisan na katulad nila, makakasira ito sa reputasyon ng pamilya ng hari. Sumasang-ayon si Noah na masama sa kanilang reputasyon kung tatanggapin nila ang mga taong tulad nito, pero hindi naman talaga iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Ipinaliwanag niya na mayroon talaga siyang gustong suportahang mga awit, at naramdaman niya na kung ipapaalam niya sa mga basag-ulo na galit pa rin siya, hindi na nila guguluhin ang babae. Nagulat si Henry na handang gawin ni Noah ang lahat para sa isang mga awit, pero mas nagulat siya sa katotohanang nagawa niyang mag-isip ng ganun kalayo. Ang iba niyang kapatid na lalaki tulad nina Frank at Gary ay kasing edad niya, pero hindi nila kailanman maiisip ang ganitong kahusay na plano ng biglaan, kahit pa hindi naman sila dahil bata pa sila. Anyway, ang dahilan kung bakit naparito si Henry ngayon ay dahil gusto niyang pag-usapan ang espada, at sa bagay na iyan, nagpapasalamat si Noah sa babaalang ibinigay niya noong nakaraan tungkol sa pagkakaroon ng sariling kalooban ng espada, dahil talagang nakatulong ito sa kanya. Natutuwa si Henry na marinig iyon, pero nagtataka siya kung paano ito nagagawa ni Noah dahil karaniwan ay napakalaki at hindi komportable para sa isang batang kasing laki niya ang pagdadala ng espada, pero sinabi ni Noah na hindi naman ito gaanong problema dahil kaya niyang gawin ito. Nagulat si Henry nang makita niyang biglang lumitaw ang espada ni Noah, kaya tinanong niya ito kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Noah na pinaliit niya lang ang kanyang espada at itinago sa kanyang manggas. Ang espada ay naging pambansang kayamanan sa loob ng daan-daang taon, ngunit walang sino man ang nakagawa ng ganito sa espada, at tinanggap ito ni Henry bilang tanda ng likas na talento ni Noah. Mamaya ng gabing iyon, sinamahan ni Noah si Henry sa harapang gate para makabalik na siya sa bahay, at doon niya napansin na nandoon pa rin ang mga basag-ulo mula kanina na nagmamakaawa para sa kapatawaran, pero wala siyang pakialam. Isa sa mga basag-ulo ay talagang inis sa katotohanang patuloy siyang binabalewala ni Noah, kaya tumayo siya at nagbanta na papatayin niya ito, ngunit madaling pinabagsak ni Noah ang basag-ulo nang hindi man lang gumagalaw.
Tinanong siya ni Henry kung ano ang ginawa niya, kaya ipinaliwanag niya na nagpalabas lang siya ng kaunting kapangyarihan ni Leviathan para pakalmayan ang lalaki, at nagpapakita iyon ng kamanghamanghang kontrol, pero sa puntong ito, hindi na nagulat si Henry. Nang gabing iyon, nagpasya si Noah na pumunta sa bayan para sa isang kaganapan, at pagdating niya, sinalubong siya ng host, si Radok. Habang papasok sila sa bulwagan ng piging, napansin ni Radok ang espada sa baywang ni Noah, at mukhang espesyal ito, kaya tinanong niya ito tungkol dito. Ipinaliwanag ni Noah na ito ay regalo mula sa kanyang kapatid, ang dakilang espada, Leviathan, at lahat sila ay nagulat sa pagkatuklas na si Noah ay nagmamay-ari ng isang pambansang kayamanan. Ilan sa mga naruroon ay hindi makapaniwalang isang bata ang magmamay-ari ng isang pambansang kayamanan kahit pa siya ay isang prinsipe, at sa sinasabing, ilan, ang tinutukoy ko ay ang partikular na lalaking ito sa likod na lantad na nagsasabing ang espada ay malamang na isang replika lamang. Tumanggi si Noah na palampasin ang ganitong kawalang galang ng walang parusa, kaya naman inilabas niya ang kaunting lakas ng kanyang espada upang patunayan na ito ang tunay, ngunit napalayo siya sa paggamit nito, na halos maging sanhi ng pagkahimatay ng lahat ng naruroon dahil sa napakalakas na enerhiya. Sa huli, tinapos niya ang pagpapakita ng kapangyarihan, at lahat ay halatang natakot, ngunit upang mapakalma ang sitwasyon, sinabi niya kung gaano kahanga-hanga si Noah dahil nagawa nitong gamitin ang gayong sandata, at lahat ng iba ay sumang-ayon dahil hindi nila gustong magalit siya. Sa totoo lang, hindi naman gaanong nagalit si Noah tungkol dito, pero ang espada ang nagalit, kaya naman ito ang kumilos para sa kanya. Tinanong ng host si Noah kung ano ang plano niya sa lalaking nagpakita ng kawalang galang sa kanya, at karaniwan, ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng seryosong parusa, ngunit nagpasya si Noah na palampasin na lang ito dahil hindi naman ganoon kalalim ang pinagmulan. Nagpatuloy ang pagdiriwang ayon sa plano pagkatapos, at sunod-sunod na lumapit ang lahat ng maharlika kay Noah upang magpakilala. Susunod ay si Byron Allen, ang pinuno ng Allen Company, at ang kanyang anak na si Cindy. Pagkakita pa lang sa kanila, nahulaan na ni Noah na ampun si Cindy, at nagulat si Byron nang marinig niya itong sabihin, pero tama nga si Noah na ampun si Cindy. Tinanong niya kung paano nalaman ni Noah na ampun si Cindy, kaya ipinaliwanag niya na napansin niya na si Byron ay nagdadala ng sarili na may katatagan ng isang marangal na ipinanganak sa mataas na lipunan, habang si Cindy naman ay nagdadala ng sarili na parang baguhan pa lang sa pasikot-sikot. Bukod pa rito, nahihinuha niya na dating alipin siyang babae batay sa paraan ng pagtingin nito sa kanya nang sabihin niyang inampun ito. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Byron dahil hindi niya agad ipinaliwanag at nilinaw na talagang binili niya si Cindy bilang alipin noong una, ngunit matalino ito at mabilis matuto, kaya naisip niyang mas mabuting turuan ito bilang anak niya para balang araw ay mamana nito ang kanyang negosyo. Ipinapalagay niya na tiyak na galit si Noah sa ideya na isang marangal ang mag-ampun ng isang alipin bilang anak, ngunit sa kabaligtaran, lubos na sinasang-ayunan ni Noah ang desisyon ni Byron. Sinabi niya kay Byron na malugod silang makakapunta ng kanyang anak sa kanyang mansyon anumang oras dahil gusto niyang marinig pa ang tungkol sa kanilang buhay. Kinabukasan, pumunta si Noah sa palengke para maglibot, at habang nasa doon, nagkataong nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kapatid, ang ikawalong prinsipe, si Oscar. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Noah dito mag-isa, kaya ipinaliwanag nito na naglalakad-lakad lang siya para magsaya. Hindi makita ni Oscar kung ano ang nakakatuwa sa paglalakad-lakad, pero dahil hindi naman busy si Noah ngayon, tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa kanya para maghanap ng kayamanan. Nakakuha ito ng atensyon ni Noah, kaya pumayag siyang sumali, at dinala siya ni Oscar sa Cobalt Street. Kilala ang lugar na ito sa napakaraming artifact na ibinibenta dito, ngunit mayroon ding sapat na bilang ng mga pekeng produkto, kaya naman talagang mahirap makahanap ng mga tunay na artifact. Ginugol ni Noah at Oscar ang hapon sa paghahanap sa palengke ng anumang magandang artificial na bagay, ngunit gaano man kahirap maghanap si Oscar, wala siyang makitang maganda. Handa na siyang umuwi, pero biglang nakita ni Noah ang isang libro na nakakuha ng kanyang atensyon. Agad siyang nag-alok na bilhin ito, kaya sinabi ng may-ari ng tindahan na kailangan niyang magbayad ng 3 rene. Pagkatapos magbayad, lumapit si Oscar kay Noah para tanungin kung may espesyal sa libro, pero pagkakita niya rito, napagtanto niya na ang libro ay ang grimoire ng maalamat na mangkukulam na si Andrea,
At ang isang bagay na ganito kahalaga ay karaniwang nagkakahalaga ng libu-libong rene, kaya nawala lang ang pondo ng pagre-retiro ng may-ari ng tindahan ng hindi niya namamalayan. Tinanong ni Oscar kung paano nalaman ni Noah na ito ay isang grimoire dahil napakakaunti lang ang talagang nakakaalam kung ano ang itsura nito, ngunit sa totoo lang, walang ideya si Noah na ito ay isang grimoire sa simula pa lang. Nakita lang niya na tumaas ang isa sa kanyang mga istatistika nang hawakan niya ito, kaya gusto niyang bilhin ito para sa pagtaas ng istatistika, pero ngayon na iniisip niya, kung nagpapataas ng istatistika ang bagay na ito, malamang ay katulad ito ng kanyang espada, na nangangahulugang may sarili itong kamalayan. Upang subukan ang kanyang teorya, itinuro ni Noah ang Leviathan sa libro, at biglang, nagsimulang bumuhos ang madilim na enerhiya mula rito habang lumalabas ang isang masamang espiritu. Ngayon ay natanto ni Oscar na malamang ay nakasilid sa grimoire ang kaluluwa ng salamangkero, at ngayong naging mapaghiganting espiritu na ito, aatake ito sa anumang nasa saklaw nito. Binalaan niya si Noe na lumayo, pero alam niya kung paano haharapin ang bagay na ito, kaya itinaas niya ang kanyang espada at tinamaan ito ng buong lakas gamit ang water slash. Bilang resulta, lubos na nasira ang diwa, at natuwa si Oscar na naayos ang sitwasyon, ngunit nag-aalala siya na baka may nasaktan sa kaguluhan. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanya na hindi na kailangang mag-alala dahil sinigurado niyang itutok ang kanyang pagsabog sa kalangitan. Kahanga-hanga na nagawa ni Noah na gawin ang pinakamahusay na desisyon kahit kaunti lang ang oras niya para mag-isip, pero mas namangha si Oscar sa katotohanang natalo niya ang espiritu ng isang maalamat na salamangkero sa isang hampas lang. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanilang dalawa ang isang lokal na may-ari ng tindahan na nagngangalang Alan, at sinabing may panukala siya para sa kanila. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang artifact na hindi niya nagagamit sa mahabang panahon, ngunit pagkatapos makita ang pagpapakita ni Noah ng lakas, naisip niya na baka magawa niyang gisingin ito. Nasisiyahan si Noah, kaya sinundan nila ni Oscar si Alan pabalik sa tindahan nito kung saan ipinakita sa kanila ang isang espesyal na singsing. Para sa karamihan ng tao, wala itong ginagawa, pero ayon sa mga chismis, madyay gising ito kapag isinuot ito ng isang karapat-dapat. Mukhang klasikong panloloko, pero walang mawawala kay Noah kaya nagpasya siyang subukan ito, at ikinagulat niya, tumugon sa kanya ang singsing at nagbuo ng malakas na baluti sa paligid niya. Nagpasya si Noah na kunin ang singsing dahil mayroon itong napakaraming kakayahang pandepensa, at sa kanyang pagbabalik, nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkakataon upang subukan ito ng subukang atakihin siya ng nag-iisang peteng mula kanina para makapaghiganti. Ang singsing ay automatikong lumilikha ng kalasag upang ipagtanggol si Noah, at ang lalaki ay natambas sa lupa, kaya hindi na siya magiging problema ngayon. Nang maglaon, pumunta si Noah sa isa sa mga pagtatanghal ng mga awit, at pagkatapos atakihin ang isang maharlika, ang nag-iisang peteng na iyon ay napahamak na, kaya hindi na kailangang mag-alala pa ang mga awit tungkol sa kanya. Pero lumalabas na hindi lang siya ang nagkakagulo. Dahil matapos ng singer ang kanyang pagtatanghal, dalawang lasing na lalaki ang tumalon sa entablado at sinubukang makipag-flirt sa kanya. Si Noah ang hamarang at pinatakbo sila, pero napapagod na siya sa patuloy na gulo dito, kaya hiniling niya sa may-ari na huwag nang tumanggap ng mga customer na katulad nila. Sumasang-ayon ang may-ari na medyo problema ito, pero sila lang ang customer niya, kaya hindi niya kayang magpatuloy sa negosyo kung wala sila. Sa kasong iyon, nag-alok si Noah na bilhin ng buo ang negosyo at nag-alok sa may-ari ng malaking sakong barya. Nilapitan ng mga awit si Noah para pasalamatan ito sa pagprotekta sa kanya, at hindi siya sigurado kung paano niya kailanman mababayaran si Noah. Ngunit sinabi ni Noah na ang gusto lang niya ay marinig siyang kumanta, kaya hiniling niya sa mga awit na kantahan siya ng isa pang kanta. Isang umaga, naghahanda si Noah para sa araw nang makatanggap siya ng balita na si Marley, ang namatay na general ng Huljoy, ay narito upang bisitahin siya. Ang buong kagalakan ay isa sa pinakamagandang lupain sa sakop ni Noe, kaya pumayag siyang makipagkita kay Marley at sinabihan ang kanyang mga katulong na ipasok siya. Binati siya ni Marley sa meeting room, pero sinabi ni Noah na hindi na kailangan ng ganoong formalidad at pinakiusapan si Marley na umupo. Unang nagkita sina Marley at Noah 1 taon at kalahati na ang nakalipas, noong unang itinalaga si Marley bilang general ng Huljoy, at dahil dyan, tinanong siya ni Noah kung kumusta na.
Naalala niya na binigyan si Marley ng utos mula sa emperador para pamahalaan ang pagkontrol sa baha sa lugar, pero sa itsura ng mukha nito, alam niyang hindi maayos ang mga bagay sa aspetong iyon. Ang Huljoy ay isang masaganang lupang sakahan ng butil na dumadaan sa isang kurbadong ilog, ngunit dahil dito, madalas itong binabaha, kaya naman iniutos ng emperador na maglaan ng pondo para sa tulong sa sakuna. Ipinaliwanag ni Marley na hindi siya nakagawa ng anumang makabuluhang pagbabago, at ang pangunahing problema ay patuloy na naghahanap ng mga dahilan ang ministro ng pananalapi upang maiwasan ang pagpapalabas ng kinakailangang pondo. Labis na hindi natuwa si Noah nang marinig niya ito, dahil tila malinaw na kaso ito ng maling paggamit ng pondo ng bansa, kaya hiniling niya kay Marley na sumama sa kanya. Dahil bibisitahin nila ang ministro. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Noah ang ministro ng pananalapi habang nagpapahinga sa tanghalian, at ang ministro ay kasing layo at mamantika gaya ng inaasahan ni Noah. Sa simula ay sinubukan ng ministro na purihin si Noe, ngunit direkta siyang nagtanong, at tinanong siya kung bakit hindi niya binigyan si Marley ng pondo na kailangan para pamahalaan ang pagbaha sa buong kagalakan. Nanatiling kalmado ang ministro at sinabi kay Noe na may napakagandang dahilan siya para doon, ngunit pinutol siya ni Noe at sinabing mas mabuting hindi siya minamaliit dahil bata siya. Sa huli, ang paghamak sa isang prinsipe ay isang karapat-dapat parusahan na krimen. Nagsisimula ng nervyusin ang ministro kaya mabilis niyang ipinaliwanag na noong baha noong nakaraang taon, bukas palad na binigyan ng emperador ng tax exemption si Huljoy, kaya naisip niyang makatarungan lang na gamitin ni Huljoy ang perang naipon nila para ayusin ang pagbaha ngayong taon. Iyon ang pinaka-bullshit na pahayag na narinig ni Noah sa kanyang 6 na maikling taon ng buhay sa mundong ito, kaya tinanong niya ang ministro kung ginagawa ba siyang tanga o ano. Malinaw na binigyan ng exemption dahil walang pera si Huljoy para magbayad ng buwis noong nakaraang taon, kaya naman ang pagsasalita ng ministro na parang may pera pa rin si Huljoy ay isang insulto sa katalinuhan ni Noah. Napagtanto ng ministro na nasa malaking gulo na siya ngayon, kaya nagmamadaling nag-isip siya ng ibang dahilan at pagkatapos ay sinabi kay Noah na ang dahilan kung bakit hindi niya maibibigay ang pera para sa baha ay dahil kailangan niya ito para sa emperador. Sa palagay niya, sa paggamit ng pangalan ng emperador, hindi na makikipagtalo pa si Noah sa kanya, ngunit ang kanyang dahilan ay medyo matanda na ang emperador, kaya gusto niyang magtayo ng marangyang vilya para sa kanya, at hindi na kaya ni Noah ang ganitong kalaking gawain. Sinabi niya sa ministro na kakagawa lang niya ng malaking krimen dahil hindi lang niya tinawag na matandang lalaki ang emperador, ginamit din niya ang pangalan nito para pagtakpan ang kanyang plano at lalo pang palalain ang sitwasyon. Ang kanyang dahilan ay kasing bobo ng, may baha sa isang teritoryo, pero kailangan kong gamitin ang pera para magtayo ng vilya. Nagsimulang magmakaawa ang ministro para sa kapatawaran dahil natanto niya kung gaano siya nagkamali, ngunit sinabi ni Noah sa kanya na kung hindi niya gustong malaman ng emperador ang tungkol dito, mas mabuting ibigay niya kaagad ang pondo. Nataranta ang ministro at tumakbo para gawin ang iniutos ni Noe, at mukhang opisyal nang nalutas ang usapin, kaya nagpasalamat si Marley kay Noe sa tulong nito. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil nadamay si Noah sa ganitong sitwasyon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil hindi niya kayang harapin ang punong ministro ng mag-isa. Habang naghahanda si Noah na umuwi, bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nagsasabing nais ng emperador na makipagpulong sa kanya. Nagulat si Noah dahil bihira lang siyang tawagin ng kanyang ama nang walang dahilan, pero siguro mahalaga ito, kaya iniwan ni Noah ang lahat at nagpunta sa kastilyo ng kanyang ama. Pagdating, binati ni Noah ang emperador, ngunit sinabi nito kay Noah na hindi na kailangang maging formal sa harap niya. Una sa lahat, gusto niyang batiin si Noah dahil sa napakahusay niyang pagharap sa ministro ng pananalapi. Nagulat si Noah na alam na ng emperador ang tungkol doon gayong literal na nangyari lang iyon ilang minuto na ang nakalipas, ngunit sinabihan siya na ang impormasyon ay isa sa pinakamalakas na sandatang maaaring gamitin ng isang tao, at bilang emperador, walang kapantay ang kanyang network ng impormasyon. Pinahahalagahan ni Noah ang papuri ng kanyang ama, ngunit sinabi niya rito na ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Gayunpaman, humanga ang emperador na madaling nakita ni Noe ang katotohanan sa kabila ng kanyang edad na 6 na taon lamang. Narinig din niya kung paano pinagkadalubhasaan ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan sa napakaikling panahon,
At tunay na isang kahangahangang tagumpay ito kung isa sa alang-alang ang madilim na kalikasan ng espada. Alam na alam ni Noah kung gaano kadilim ang Leviathan dahil tiyak na pinatay nito ang lahat ng tao sa party kung hindi niya ito pinigilan. Ngunit kahit malakas ang espada, hindi pa talaga natututong gamitin ni Noah ng maayos ang espada, kaya naman naghanda ang emperador ng isang tagapagturo para sa kanya. Ito si Damian Noble, at siya ang pinakadakilang mandirigma ng imperyo, na walang sinumang nakatalo, at nais ng emperador na matuto si Noah mula sa kanya hanggat maaari. Pumayag si Noah sa kaayusan, ngunit bago magsimula ang anumang formal na aralin, sinabi ni Damian na gusto niyang makipagkaibigang duelo kay Noah. Hindi sa tingin ng emperador na magiging patas iyon dahil hindi marunong lumaban si Noah, ngunit sinigurado sa kanya ni Damian na simpleng pagsubok lamang ito upang makita kung gaano kalaki ang potensyal ni Noah. Sa huli, pumayag ang emperador sa duelo, kaya itinaas ni Damian ang kanyang espada at sinabihan si Noah na atakehin siya sa anumang paraan na gusto niya. Kaya naman, hinawakan ni Noah si Leviathan at sinugod si Damian. Habang nakikipaglaban, nararamdaman ni Noah ang mga alaala at kasanayan ng dating gumagamit ng Leviathan na dumadaloy sa kanya, kaya lalong tumatalas ang kanyang paggamit ng espada bawat minuto. Sa kalaunan, naglaban sila ni Damian, at sa sandaling akala ni Damian ay siya na ang may kalamangan, biglang sinunggaban ni Noah ang kanyang espada pataas, inalis ang sandata ng pinakadakilang mandirigma sa imperyo, at pinatahimik kapwa si Damian at ang emperador. Si Noah ay may kasanayan ng isang dalubhasang mandirigma, kaya wala nang matututunan pa siya. Namangha ang emperador sa katotohanang ang pinakadakilang mandirigma ay natalo lang sa isang 6 na taong gulang. Talagang ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang anak dahil sa paggamit nito ng napakalaking bagay. Bilang gantimpala, inaalok niyang gawing pinuno si Noe sa pagsusulit sa gabi ngayong taon, at labis na nagagalak si Noe sa pagkakataong ito. Ang pagsusulit sa gabi ay isang taunang kaganapan na kinasasangkutan ng mga kalahok mula sa lahat ng sulok ng mundo. Sa loob ng imperyo, napakahalaga ng lakas militar. Nanalo ang mga mandirigma sa kanilang rehiyonal na paunang laban, nagtipon ang lahat sa kabisera para sa isang huling labanan, at ang lumabas na nagwagi ay nagkamit ng titulong kabalyero. Ang unang trabaho ng isang bagong hirang na kabalyero ay maging nasasakupan ng punong hukom ng paligsahan, at tuwing may nakukuhang mahusay na nasasakupan si Noah, tumataas ang kanyang mga estatistika, kaya nasa sabik siyang makita kung ano ang mangyayari. Ang paghatol ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng round robin o pag-aalis, ngunit may ibang plano si Noah para sa torneo ngayong taon, kaya humihingi siya ng pahintulot na kanselahin ang mga panrehiyong paunang laro at isagawa ang buong torneo sa kabisera. Ang kanyang dahilan ay dahil gusto niyang makita ng personal ang lahat ng laban, at hindi niya gustong may malalakas na kandidato na ma-exclude dahil sa walang batayang dahilan dahil wala siya doon para pigilan ito. Sinabi ng emperador sa kanya na malaya siyang gawin ang anumang gusto niya, kaya nagpatuloy si Noah sa kanyang plano. Pabalik sa bahay, tinanong ni Noah si Zoe kung nagpapadala ba ang kanilang nayon ng mga kalahok para sa pagsusulit sa pagpili ng kabalyero. Kinumpirma niya ito, ngunit idinagdag na ang kanilang nayon ay karaniwang nagpapadala lamang ng isang tao sa pag-asang makilala sila sa ngalan ng nayon. Sinabi ni Noah sa kanya na nagpasya siyang alisin ang regional preliminaries, kaya malaya ang kanyang nayon na magpadala ng kahit gaano karaming kandidato ang gusto nila, at natuwa si Zoe nang marinig iyon, ngunit sinabi niya kay Noah na may malaking problema pa rin. Bahagi ng dahilan kung bakit isa lang ang ipinapadala ng kanyang nayon ay dahil hindi nila kayang bayaran ang mga gastusin sa tirahan na kailangan para manatili sa kabisera sa buong panahon ng pagsusulit. Kailangan talaga ng buong nayon na magtulong-tulong sa pag-ipon ng pera para lang makasuporta sa isang kandidato, kaya hindi talaga nila kayang magpadala ng mas marami. Gayunpaman, hindi nais ni Noah na mapigilan ang mga may talento dahil sa kakulangan ng pondo, kaya nagpasya na siya na ang sasagot sa gastos sa paglalakbay at tirahan ng lahat ng kandidato ngayong taon. Talagang magandang ideya iyan, pero ang pagbabayad ng tirahan para sa napakaraming tao ay magkakahalaga ng napakalaking halaga, at wala silang ganong kalaking pera na ipambili. Gayunpaman, may plano na si Noah sa isip niya. Sabi niya bibilihin niya lahat ng bakanteng gusali sa lugar para matirhan ng mga kandidato, at kung hindi sapat iyon, magpapagawa siya ng hostel para matanggap sila.
Sa ganitong paraan, ang perang nagastos ay magkakaroon pa rin ng halaga kahit tapos na ang paligsahan. Tungkol naman sa pagkain, plano niyang kumonsulta sa lahat ng mga negosyanteng may koneksyon siya para mahanap ang pinakamagandang presyo. Sa kalaunan, nagpatawag siya ng pulong kasama si Byron at humingi ng tinatayang gastos para sa kanyang plano. Gayunpaman, nang magbigay si Byron ng pagtatansya, nagulat siya dahil napakababa ng presyo. Walang paraan nakikita si Byron sa ganitong mga numero, pero sinabi ni Byron na hindi naman problema iyon dahil gusto lang niyang maging kapaki-pakinabang sa prinsipe. Oo, hindi naman nagpapaniwala si Noah dyan. Alam niyang hindi kailanman nagbibigay ng libre ang mga mangangalakal, kaya pinakiusapan niya si Byron na sabihin na kung ano man ang gusto niya kapalit. Nagulat si Byron na napakaraming alam ni Noah tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo kahit napakabata pa niya. Pero dahil ganoon na ang sitwasyon, wala nang saysay na itago pa ito. Pinag-uusapan niya kung paano may proseso ng pagpili para sa mga tauhan ng Kastilyo, at umaasa siya na makakagawa si Noah ng paraan para makapasok ang isa sa mga tagapaglingkod ni Byron. Sa ganitong paraan, kung may anumang mahalagang negosyo na mangyari sa loob ng mga pader ng Kastilyo, si Byron ang isa sa mga unang makakarinig nito. Pumayag si Noah sa mga kondisyon, at bilang pagpapakita ng sinseridad, sumumpa si Byron na buong pusong susuportahan si Noah at si Noah lamang sa loob ng pamilya ng hari. Ang pagkakaroon kay Byron bilang nasasakupan ay talagang nagpalakas sa kanyang mga istatistika, ngunit habang sinusuri ang kanyang window ng istatistika, napagtanto niya na ang kanyang istatistika sa mahika ng tubig ay bumaba ng isang ranggo. Ang kanyang estadistika sa mataas na tubig ay mula sa teritoryong kanyang pag-aari, kaya't nangangahulugan ito na may mali sa Elmeria. Agad siyang nagmadaling makipagkita sa kanyang ama upang ipaalam na may nangyari sa Elmeria, at bagaman naniniwala sa kanya ang hari, tinanong niya si Noah kung paano niya posibleng nalaman iyon. Hindi naman niya maipapakita ang kanyang stat screen, kaya vague ang sagot niya at sinabing matagal na siyang nakakapansin ng mga senyales. Tila nasisiyahan dito ang kuryosidad ng emperador, nagpatuloy sa pagtalakay sa sitwasyon, at doon nalaman ni Noah na may nagaganap na paghihimagsik doon. Tinanong ng emperador si Noah kung gusto niyang personal na asikasuhin ang bagay na ito, ngunit pagkatapos mag-isip-isip, sinabi ni Noah na hindi niya gustong gawin ito. Karamihan sa mga maharlika ay sasamantalahin ang pagkakataong magkamit ng kaluwalhatian sa labanan, ngunit naniniwala siya na si Henry ang mas mahusay na pagpipilian dahil mas marami siyang karanasan sa ganitong uri ng sitwasyon. Mamaya ng gabing iyon, magkasamang nakasakay sina Henry at Noah sa karwahe, at tinanong ni Henry si Noah kung sigurado siya sa desisyong ito dahil sa paraan ng paggana ng bansang ito, malaki sana ang maitataas niya sa kanyang katayuan kung nagkaroon siya ng malaking tagumpay sa labanan. Ipinaliwanag ni Noah na hindi siya sapat ang kakayahan para ma-deploy sa labanan, at kahit pa magawa niyang makahanap ng paraan para mabuhay, malamang na maraming sa kanyang mga sundalo ang mamamatay ng walang kabuluhan, at iyon ang isang bagay na gusto niyang maiwasan. Biglang binalaan ni Leviathan si Noah tungkol sa masamang balak sa unahan, kaya sinabi niya sa driver na ihinto ang karwahe. Alam niyang ang mga rebelde ang nagtatangkang pumatay sa kanya, at dahil siya ang target nila, tumakbo siya palayo para makalayo hanggat maaari kay Henry. Sa sandaling iyon, 4 na jet ng tubig ang sumirit mula sa lupa, at lahat sila ay nagtipon kay Noah habang nagpakita ang mga rebelde, ngunit naipagtanggol ni Noah ang sarili gamit ang kanyang kalasag, kaya maayos pa rin siya. Sinubukan ng mga rebelde na sakmalin si Noah, ngunit napakahusay niya para sa kanila, kaya madaling natalo ni Noah ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang segundo. Namangha si Henry kung gaano kadaling natalo ni Noah ang mga rebelde, pero sa tingin niya ay sayang dahil hindi nila nagawang tanungin ang sinuman sa kanila dahil baka nakakuha sila ng mahalagang impormasyon. Doon sinabi ni Noah sa kanya na buhay pa pala ang mga rebelde. Ang ginawa lang niya ay patumbahin sila, kaya malaya si Henry na tanungin sila hanggat gusto niya. Nang maglaon, narinig ni Noah na ang mga rebelde ng Almeria ay pangunahing binubuo ng mga mangangabayo, ngunit walang sakahan ng kabayo ang Almeria, kaya't kailangang kumukuha ng kanilang mga kabayo at supply ang mga rebelde mula sa labas ng teritoryo, at ang pagkaalam yun ay nagbigay ng ideya kay Noah. Tinawag niya si Byron at inutusan itong bilhin ang lahat ng pagkain ng kabayo sa mga rehiyon sa paligid ng Almeria.
Sa ganitong paraan, mauubusan sila ng pagkain para sa kanilang mga kabayo maaga man o huli, at mas mapapadali nila para kay Henry na lipulin ang rebelyon. Kalaunan, nakipagkita si Noah sa emperador, at ayon sa mga mamamatay tao na nahuli ni Noah, mukhang gusto lang siyang dukutin ng mga rebelde para gamitin bilang bargaining chip. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang kung gaano kadali nila itong inamin, naisip ni Noah na baka may itinatago sila. Ganito rin ang nararamdaman ng hari, ngunit tiniyak niya kay Noah na may kanya-kanyang paraan siya pagdating sa pagpapausap sa mga bilanggo. Alam ni Noah na malamang na ang ibig sabihin nito ay ang mga bihag ang makakatanggap ng pares ng paghihirap at kawalan ng pag-asa, ngunit mas gusto niyang huwag makialam doon, kaya sinabi niyang ipapaubayan na niya ang pagpapahirap sa kanyang ama. Binati ng emperador si Noah sa mahusay na pagtatanggol sa kanyang sarili, dahil kung siya ay nabihag, mapipilitan ang imperyo na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Pinuri rin niya si Noah sa kanyang napakagandang ideya na gutuman ang mga kabayo ng mga rebelde, ngunit walang ideya si Noah kung paano nalaman niyo ng emperador gayong siya mismo ang nagbigay ng utos. Ipinaliwanag ng emperador na kahit sino ay maaaring makaisip ng taktika sa gutom, ngunit kailangan ng isang tunay na henyo para mapagtanto na ang paggawa ng ganoong hakbang ay magiging sanhi ng pag-atake ng mga rebelde sa mga nakapalibot na tao, kaya talagang ipinagmamalaki niya si Noah. Maya-maya pa, naglalakad si Noah nang salubungin siya ni Byron, at tila tapos na siya sa gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Noah. Sinabi niya na madali para sa kanila na makuha ang lahat ng pagkain ng kabayo bago pa ito mabili ng mga rebelde, ngunit ang pinuno ng mga rebelde, si Carfan, ay napakamatigas ang ulo at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin, kaya binalaan niya si Noah na mag-ingat. Sa sandaling iyon, lumapit si Zoe kay Noah dahil tila may isang sugatang lalaki na nakatayo sa gate, at sinabi niyang may mahalagang ulat siyang ibibigay kay Noah. Naintriga si Noah, kaya tumungo siya sa gate upang salubungin ang lalaki at nalaman na ito ay isang kabalyero na nagtatrabaho sa Almeria. Ipinaalam niya kay Noah na kamakailan lamang nagsimula ang kanyang superior ng isang rebelyon sa Almeria, at inutusan siyang sumali sa mga puwersa ng rebelyon, ngunit hindi siya pumayag, kaya tumakas siya upang magulat kay Noah. Alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa kabalyero sa pagpapalam sa kanya nito at hiniling sa kanyang katulong na gamutin ang kanyang mga sugat. Napagpasyahan din niyang bigyan ang kabalyero ng gantimpalang 1,000 rin para sa kanyang katapatan, ngunit nagulat si Byron na gagawin ni Noah ang lahat ng kanyang makakaya gayong ang impormasyong ibinigay ng kabalyero ay hindi nakapakipakinabang. Alam ito ni Noah, ngunit ang katotohanang pinili ng kabalyero na pumunta rito upang iparating ang impormasyong iyon, kahit alam niyang ilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay, ay nagpapakita ng tunay na katapatan, at nais ni Noah na gantimpalaan siya para doon. Maya-maya, nasa opisina na si Noah at nag-aayos ng ilang papeles nang bigla na lang pumasok si Zoe, at mukhang kinakabahan talaga siya. Nat-ambush siya sa sahig at inabutan si Noah ng isang supot ng mga barya, ngunit hindi sigurado si Noah kung tungkol saan ang lahat ng ito, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na may isang lalaking nagbigay sa kanya ng supot na ito ng pera at sinabihan siyang maglagay ng pampatulog sa tiyan ni Noah para madukot nila ito, kaya pumunta siya para mangistorbo. Ipinapalagay ni Noah na ang mga rebelde ang nagsisikap na makuha siya muli, ngunit nagtataka siya kung bakit tinanggap pa ni Zoe ang lason at pera. Sinabi niya kay Noah na hindi niya ito kailanman maaaring pagtaksilan matapos ang lahat ng nagawa nito para sa kanya, ngunit pinagbantaan nila siyang papatayin kung hindi niya tatanggapin ang trabaho, kaya wala siyang nagawa kundi magpanggap na pumayag. Naiintindihan ni Noah ang sitwasyon, at nagpapasalamat siya na hindi siya ipinagpalit ni Zoe, kaya inalok niya ito ng bonus na tseke na 5,000 rin bilang gantimpala, 10 beses ang halagang sinubukang suhulan ng mga rebelde. Noong una ay sinubukang tumanggi ni Zoe dahil sa palagay niya ay hindi tama na tanggapin ang ganito kalaking pera mula sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Noah na tanggapin na lang ito dahil may pabor siyang gusto niyang gawin para sa kanya. Sinabi ni Zoe na handa siyang gawin ang lahat para sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Noah sa kanya na kusang loob niyang iinuman ang gamot na pampatulog, at pagkatapos niyang makatulog, gusto niyang hayaan na lang siya ng mga rebelde na kunin siya. Naisip ni Zoe na masyadong mapanganib ito, ngunit hindi niya maaaring labagin ang utos ni Noah, kaya sinunod niya ang sinabi nito,
at pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Noah ang kanyang sarili na nakatali sa likod ng isang karwahe. Ito ang halos inaasahan niyang mangyari, kaya naman itinago niya ang lumiit na Leviathan sa kanyang tainga para hindi ito makuha ng mga rebelde. Mabuti na lang at suot pa rin niya ang kanyang singsing, kaya ginamit niya ang kakayahan nito para putulin ang mga lubid, at nang makalaya na siya, hiniling niya sa Leviathan na ipakita sa kanya ang nangyari habang siya ay walang malay. Sa madaling salita, pagkatapos uminom ng tsaa na may droga, pumasok ang mga rebelde at dinala ang katawan ni Noah bago siya isinakay sa karwaheng ito at sumakay papunta sa kagubatan. Tila huminto sila para magpahinga, kaya naisip ni Noah na ito na ang perpektong oras para kumilos at bumaba sa karwahe para harapin sila. Noong una, hindi nag-alala ang mga rebelde nang makita nilang nakawala na si Noah, dahil inakala nilang walang paraan para matalo silang lahat ng isang bata. Gayunpaman, sinimulan ni Noah na patayin sila ng walang kahirap-hirap, at sa lalong madaling panahon, siya na lang ang natitirang nakatayo. Ilang sandali pa, napansin ni Noah ang isang grupo ng mga kabalyero na papalapit, at narito rin si Zoe. Tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, kaya ipinaliwanag niya na kahit na naaayon ang lahat sa plano ni Noah, nag-aalala pa rin siya, kaya nakipag-ugnayan siya sa mga kabalyero at nag-organisa ng isang operasyon sa pagsadya para kay Noah. Pinahahalagahan ni Noah ang konsiderasyon, ngunit wala na talagang gaanong magagawa ngayon, kaya hiniling na lang niya sa mga kabalyero na alagaan ang mga kriminal na inalagaan niya. Ginawa ng mga kabalyero ang sinabi sa kanila, ngunit habang inililipat ang mga bangkay, isa sa kanila ang naghulog ng isang punyal, at napansin ni Noah ang isang kakaiba tungkol dito, kaya inutusan niya ang lahat na manatili habang tinitingnan niya ng mas malapitan. Nararamdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng malisya na nagmumula sa bagay na ito, at medyo malinaw na ito ay isinumpa ng isang tao. Ngunit ang mga sumpa ay dumarating sa magkabilang panig, at magagamit na ngayon ni Noah ito upang matuntan ang may-ari. Inihanda niya ang Leviathan at naghanda na gamitin ang kapangyarihan nito upang tuluyang malutas ang problema. Isang napakalaking enerhiya ang inilunsad sa himpapawid, at hindi nagtagal, umabot ito sa stratosphere, bago muling itinuon ang sarili patungo sa isang partikular na target. Ang target na pinag-uusapan ay si Carfon, ang pinuno ng mga rebelde, at bago pa man niya malaman kung ano ang tumama sa kanya, siya ay nalipol. Kinabukasan, tinawag ng emperador si Noah sa isang pagpupulong upang sabihin sa kanya kung gaano siya ka-proud. Nalaman niya lang na ang pinuno ng mga rebelde ay nabalian ng ulo dahil sa isang intercontinental sword strike, at natuwa si Noah na gumana ito dahil wala siyang ideya kung tumama nga ito kay Carfon o hindi kagabi. Dahil patay na ang pinuno ng mga rebelde, mabilis na nagkagulo ang iba pang mga rebelde, at hindi nagtagal, nagawa silang tuluyang supulan ni Henry. Nang mabihag na ang bawat kalahok sa rebelyon, isang pagpupulong ang ginanap upang ipahayag ang parusang haharapin nila para sa kanilang krimen. Galit na galit ang emperador sa katotohanang tinangka ng mga taong iyon na agawin ang lupain ni Noah, kaya iniutos niya na silang lahat ay hatiin sa 4 na bahagi. At lahat ay nagsimulang magsaya para sa desisyon ng emperador dahil ayaw nilang maglakas loob na tanungin siya, ngunit may sasabihin talaga si Noah. Sinabi niya sa kanyang ama na sa palagay niya ay hindi ang paghati sa mga nagkasala ang pinakamahusay na aksyon dito, at hindi dahil sa iniisip niyang dapat silang patawarin o ano paman, ngunit ang batas ng imperyo ay may malinaw na mga parusa na nakasaad para sa mga kaso ng rebelyon. Ang mga pinuno ng rebelyon ay bibitayin, habang ang mga lumahok ay pupugutan ng ulo. Naisip ng emperador na ang isang walang sakit na kamatayan ay napakabuti para sa mga taong iyon, ngunit anuman ang mangyari, sinabi sa kanya ni Noah na kahit siya ang emperador, kailangan pa rin niyang sundin ang batas ng imperyo. Kung hindi, masisira niya ang integridad ng maharlikang pamilya. Napagtanto ng emperador na tama si Noah tungkol dito, ngunit sinabi niya na hindi siya masisiyahan kung ang mga salarin ay tatanggap ng isang banayad na parusa, kaya iniutos niya na dapat silang parusahan sa pinakamataas na antas ng batas ng walang anumang pagpapaumanhin. Walang pagtutol si Noah dito, kaya opisyal itong ginawa ng emperador, at inutusan niya ang punong ministro na tiyaking maisasagawa ng tama ang mga parusa. Tahimik ang lahat ng maharlika sa karamihan noong una dahil hindi nila alam kung paano tutugon ang emperador sa walang galang na ugali ni Noe,
ngunit ngayong alam na nila na ang emperador ay kakampi ni Noe, sinimulan nilang purihin siya dahil sa kanyang huwarang katapangan. Ngayong tapos na ang pagdinig, tumayo ang emperador mula sa kanyang trono at lumapit kay Noe upang pasalamatan siya sa pagiging matapat niya ng mas maaga dahil pinigilan niya ito sa pagsira sa mabuting pangalan ng imperyo, at sinabi niyang plano niyang gantimpalaan ito para sa kanyang pagsisikap. Ipinahayag niya na bibigyan niya si Noe ng titulo dahil ang sinumang bata ay may kakayahang labanan ng kanilang ama, ngunit ang karunungan na gawin ito sa tamang panahon ay isang talento na karapat-dapat kilalanin. Kaya, inanunsyo ng emperador na si Noe ay kikilalanin bilang matalinong prinsipe, na isang malaking karangalan dahil ito ay isang napakabihirang titulo. Sa totoo lang, kung mas matanda lang sana si Noah ng ilang taon, maaaring naisip ng emperador na gawin siyang prinsipe ng korona ngayon din, ngunit napakabata pa niya para sa ganoong posisyon, kaya ito ang pinakamahusay na makukuha niya sa ngayon. Bukod doon, naalala ng emperador na malapit nang magsimula ang pagsusulit sa pagpili sa gabi, kaya tinanong niya si Noah kung nakapagdesisyon na ba ito kung paano niya ito hahatulan, at sa katunayan, may plano si Noah para sa kaganapan, ngunit mas gusto niyang ibahagi ang mga detalye ng pribado, kaya hiniling niya sa emperador na maghintay hanggang mamaya. Pagkatapos ng opisyal na pagdinig, inilabas ni Noah ang emperador sa hardin at pinatayo ang 4 na katulong na may dalang mga balde ng tubig habang humihigop ng isang tasa ng tsaa. Nang magbigay siya ng hudyat, sinubukan ng 4 na katulong na ibuhos ang tubig sa kanya, ngunit walang kahirap-hirap na ginamit ni Noah ang kanyang singsing na panangga upang harangan ang bawat patak. Ganito niya planong husgahan ang mga kandidato sa pagsusulit sa pagpili, isa-isa niya silang aatakehin, at pagkatapos ay huhusgahan ang kanilang pagganap batay sa kung gaano kalapit nila siyang tamaan. Humanga ang emperador, dahil ang pamamaraang ito ay nag-aalis ng maraming stress sa paghusga kay Noah habang tinitiyak din na ito ay patas at pantay. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya tungkol sa mga panganib, dahil kung ang isa sa mga kalahok ay sapat na malakas upang masira ang panangga ni Noah, maaring malubhang masaktan siya. Alam ni Noah ang mga panganib, ngunit tiniyak niya sa kanyang ama na magiging maayos ang lahat dahil mayroon siyang mga hakbang para sa ganitong pangyayari. Kalaunan, tumungo ang emperador sa kaban ng bayan kasama ang punong ministro, at habang nasa daan, tinanong siya ng punong ministro kung sigurado ba siyang magandang ideya na hayagang aminin na sa tingin niya ay isang magandang kandidato si Noah para sa kanyang kahalili ng ganoon. Walang nakikitang mali ang emperador dito dahil halata naman na isang henyo si Noah. Tutal, pinatay niya ang isang pinuno ng kaaway sa kanyang edad nang hindi man lang nakatapak sa larangan ng digmaan at iyon ay isang gawaing karapat-dapat kilalanin. Nariyan din ang katotohanan na ang mahiwagang espada na hawak niya ay may taglay na hindi maisip na kapangyarihan, at kahit ngayon, ang bahagi ng kapangyarihang iyon ay nananatiling selyado dahil ito ay magiging masyadong mapanganib para sa isang ordinaryong tao, ngunit may nagsasabi sa emperador na malamang na kayang hawakan ito ni Noah. Dumating na ang Day of the Night Selection Tournament, at naipaalam na sa lahat ang mga patakaran ng torneong ito. Buong araw na uupo si Noah sa kanyang upuan, at isa-isa, bawat gabi, ang mga kandidato ay lalapit at aatake sa kanya. Ang kanyang kalasag ay sapat na para pigilan ang kanilang mga pag-atake, kaya wala pang nakakalapit sa aktwal na pagtama kay Noah. Kahit si Magic ay hindi epektibo laban sa kanyang mga depensa, kaya mukhang wala ng sinuman ang may pagkakataon dito. Lumipas ang oras, at oras na para sa huling kalahok para sa araw na iyon, kaya lumabas si Shirley sa entablado at hinugot ang kanyang espada bago sumugod kay Noah ng buong lakas. Gumana ang kalasag ni Noah gaya ng inaasahan, ngunit nagawa talaga itong hiwain ng espada ni Shirley, na hindi inaasahan ni Noah, kaya't bahagyang natusok siya sa braso. Agad na hinuli ng mga gwardya si Shirley dahil sa pangahas na pananakit sa prinsipe, ngunit sinabihan sila ni Noah na palayain agad ito dahil ang pag-atake sa kanya ang buong punto ng paligsahan, at hindi niya ito iaayos ng ganito kung hindi niya tatanggapin ang ilang pinsala bilang resulta. Gayunpaman, dahil nagawa ni Shirley na malampasan ang mga depensa ni Shirley, inanunsyo ni Noah na nakapasa siya sa kanyang pagsusulit. Kalaunan ay inimbitahan siya ni Noah na bumalik sa kanyang tirahan, at nang makarating sila, kinakabahan siyang tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang nakapasa siya sa kanyang pagsusulit. Ipinapalagay niya na ang ibig sabihin nito ay parurusahan siya ni Noah sa anumang paraan dahil sa pananakit sa kanya,
ngunit sinabi ni Noah sa kanya na wala talaga siyang hinanakit laban sa kanya sa nangyari. Sa katunayan, gusto niya siyang atakihin muli nito. Medyo kinakabahan pa rin si Shirley at hindi sigurado kung ano ang gagawin, ngunit ipinaalala sa kanya ni Noah na isa siyang kabalyero, at ang kanyang trabaho bilang isang kabalyero ay sundin ang kanyang mga utos anuman ang mga ito, kaya kinuha niya ang kanyang espada at sinugod si Noah. Gumana ang kanyang kalasag gaya ng inaasahan, ngunit hindi tulad noong nakaraan, gaano man kalakas ang pagpupumilit ni Shirley, hindi siya nakalusot. Ipinaliwanag ni Noah na maaari niya sanang pigilan siya sa panahon ng paligsahan kung gusto niya, ngunit gusto niyang makita kung siya ba ang tipo ng kabalyero na susunod sa kanyang mga utos na umatake anuman ang sitwasyon. Karamihan sa mga tao ay maaaring nag-aatubili dahil natatakot silang saktan si Noah, ngunit sumugod siya ng buong lakas, at iyon ang uri ng pangakong gusto ni Noah. Sumumpa si Shirley ng kanyang walang hanggang katapatan kay Noah, at habang tinitingnan niya ang screen ng kanyang stat, napagtanto niya na ang pagkakaroon niya bilang isang nasasakupan ay nagbigay sa kanya ng malaking tulong. Sa sandaling iyon, dumating si Zoe kasama ang isang doktor upang gamutin ang mga sugat ni Noah dahil kailangan pa rin itong gamutin, at mabuti na lang, ang tama ni Shirley ay hindi tumama sa anumang buto o pangunahing ugat, kaya mabilis na nagamot ng doktor si Noah. Namangha si Shirley dahil wala siyang ideya na maaaring gamutin ang mga pinsala sa ganitong paraan, lalo na't walang mga doktor sa kanilang nayon. Nagulat si Noah nang malaman ito, kaya tinanong niya si Shirley kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa kanilang nayon kapag nagkasakit ang isa sa kanila. Ipinaliwanag ni Shirley na parang hinahayaan lang nila ito ng ganoon at umaasa na gagaling ito ng kusa, na kadalasan ay hindi maganda ang kinalabasan. Hindi maaaring basta-basta iwan ni Noah ang mga bagay-bagay, kaya tinanong niya ang doktor kung ano ang pinakamabilis na paraan para maging isang doktor, at sinabihan siyang kailangan munang maging isang apprentice. Kaya, humarap si Noah kay Shirley at sinabihan itong tipunin ang pinakamatatalino at masisipag na tao mula sa kanyang nayon at dalhin sila sa kanya dahil ay papa-appointment niya sila sa doktor. Tiniyak niya rito na sasagutin ang lahat ng gastusin, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon, at lubos na nagpapasalamat si Shirley sa konsiderasyon ni Noah. Ngayon na isa na si Shirley sa mga kabalyero ni Noah, nakatira na siya sa mansyon, kaya kinabukasan, nagising siya at nagbihis para sa kanyang mga tungkulin. Habang pababa ng hagdan, nakasalubong niya si Zoe kaya binati niya ito, at binanggit na halos hindi siya makatulog kagabi dahil hindi siya sanay matulog sa isang malaking silid. Sa totoo lang, nagulat siya sa kung gaano kahusay ang pag-aalaga sa mga katulong dito, at malinaw na mas mahal nila si Noah kaysa sa iba dahil maayos ang pakikitungo nito sa kanila. Sa lahat ng mga prinsipe, kilalang kilala si Noah na siyang pinakamabait, na hindi naman mahirap dahil karamihan sa mga maharlika ay may tendensyang maging gogo. Gayunpaman, minamahal si Noah dahil hindi niya hinahayaang baguhin ang kanyang katayuan ang paraan ng pakikitungo niya sa iba. Sa katunayan, napakaraming dalaga ang handang pumatay para sa pagkakataong maging nobya ni Noah, at sinimulang asarin ng ibang mga katulong si Zoe dahil alam nilang pinakamamahal niya si Noah, ngunit nahihiyang itinanggi ni Zoe ang anumang romantikong damdamin at sinabing gusto lang niyang maging kapaki-pakinabang kay Noah, at ganoon din ang nararamdaman ni Shirley. Nang araw na iyon, abala si Noah sa pag-stamp ng ilang dokumento kasama si Shirley, at ilang sandali pa, dumating ang isang kabalyero upang ipaalam kay Noah na naaprubahan na ang listahan ng mga kandidatong kabalyero na kanyang pinili. Nagpasalamat si Noah sa kabalyero para sa trabaho nito at sinabing maaari na siyang umalis, ngunit hiniling niya kay Shirley na samahan siya paalis. Hindi pa rin sanay si Shirley sa ideya na isa na siyang mataas na kabalyero, kaya yumuko siya upang pasalamatan ang kabalyero sa pagbisita, ngunit sinabi sa kanya ng kabalyero na hindi na kailangan dahil teknikal na mas mataas na siya sa kanya ngayon. Alam niyang magiging mahusay na kabalyero si Shirley, ngunit bago siya umalis, binigyan niya ito ng isang payo at sinabing maganda ang takbo ng kanyang karera bilang kabalyero ni Noah, kaya mas mabuting huwag niya itong sirain. Nang gabing iyon, nagdaos si Noah ng isang salo-salo at pinatugtog ang kanyang paboritong mga awit. Ang salo-salo ay upang gunitain ang kanyang tagumpay sa kompetisyon sa pagpili ng kabalyero, at inimbitahan ni Noah si Marley dito bilang pasasalamat sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya upang maging matagumpay ito.
Ipinaalam din niya kay Marley na lahat ng mga grupo ng mangangalakal na may kaugnayan sa kanya ay kasalukuyang naruroon sa silid na ito, kaya makabubuti kung magtatag siya ng magandang ugnayan sa kanilang lahat dahil makakatulong ito sa paglago ng kanyang sariling negosyo. Hindi nagtagal ay natapos ang pagtatanghal ng mga awit, at labis na natuwa si Noah dito, ngunit bigla na lamang lumapit si Zoe sa kanya na may hawak na isang sulat, at sinabi nitong para kay Noah ito, ngunit hindi niya sigurado kung tungkol saan ito. Tiningnan ni Noah ang sulat dahil sa kuryosidad, ngunit hindi rin niya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanong niya kung sino ang naghatid ng sulat, ngunit tila, ang taong responsable ay tumakas mula sa mga gwardya matapos maihulog ang sulat, kaya walang paraan para malaman kung sino ang nasa likod nito. Nagpasya si Noah na buksan ang sulat upang makita kung ano ang nasa loob. Ngunit binalaan siya ni Shirley na huwag gawin iyon dahil maaaring ito ay isang uri ng patibong. Alam ni Noah ang mga potensyal na panganib, ngunit dahil hindi tumutugon ang Leviathan, sigurado siyang hindi magbabanta sa buhay ang sulat. Binuksan niya ang sulat at inilabas ang isang maliit na piraso ng papel na nagsasaad na ang mga labi ng mga rebeldeng Almryan ay nagsimula ng kumilos. Nagulat si Zoe na hindi pa sumusuko ang mga rebelde at nagtataka kung ano ang maaaring pinaplano nila, ngunit walang ideya si Noah. Nakasaad sa liham na ang taong responsable sa paghahatid nito ay bumalik na sa Almeria upang magsilbing isang undercover spy para sa kanya, at ipinapalagay ni Noah na ang undercover agent na tinutukoy ay ang kabalyerong iyon na dumating upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa rebelyon kamakailan lamang. Sa tingin ni Zoe, tama si Noah dahil tila talagang hinahangaan ng lalaking iyon si Noah, kaya gumagawa siya ng paraan upang maipakita ang kanyang paggalang. Sa tingin ni Shirley, magandang balita ito, ngunit sinabi sa kanya ni Noah na ito ay kakilakilabot, dahil ang kabalyerong iyon ay walang tunay na pagsasanay sa pag-eespiya, kaya kung mag-aakto siyang especially iya, mahuhuli siya agad. Kapag nangyari iyon, tiyak na pahihirapan o papatayin siya, at hindi maaaring hayaan ni Noah na mangyari iyon, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Malamang na malapit na si Henry sa teritoryo ng Almeria, kaya plano ni Noah na humingi ng tulong sa kanya, ngunit walang garantiya na makakarating siya sa tamang oras. Maya-maya, nakatanggap si Noah ng isang sulat ng tugon mula kay Henry, at tila ginawa niya ang kanyang makakaya upang iligtas ang kabalyero, ngunit pagdating niya roon, ang kabalyero ay natuklasan na at pinahirapan na para sa impormasyon. Sana sinabi na lang ng kabalyero sa mga rebelde ang lahat ng alam niya, dahil wala naman siyang gaanong kapakipakinabang na impormasyon noong una, ngunit sa halip, nanatiling tahimik ang kabalyero habang pinahihirapan nila siya, at dahil dito, naiwan siyang nasa kritikal na kondisyon. Pagdating ni Henry, wala pa ring malay ang kabalyero, ngunit buti na lang at buhay, walang garantiya na mabubuhay siya dahil sa kanyang mga pinsala. Pakiramdam ni Noah ay siya ang may pananagutan dito, dahil kung nagpanatili lang siya ng isang network ng impormasyon para sa kanyang sarili, hindi sana naramdaman ng kabalyero na kailangang ilagay ang kanyang sarili sa panganib para makuha ang impormasyong iyon para kay Noah. Humarap siya kay Zoe at inutusan itong magpadala ng sulat sa Almeria, at sabihin sa namamahala na huwag magtipid pagdating sa paggamot sa kabalyero, dahil babayaran sila ni Noah sa lahat ng gastos na natamo. Kinabukasan, tumungo si Noah sa palengke kasama si Shirley bilang kanyang bantay, at lubos siyang namangha dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming bagay sa isang lugar. Gayunpaman, ipinaalala ni Noah sa kanya na abala siya, kaya hindi ito ang oras para magambala siya. Humingi ng tawad si Shirley at tumakbo para maabutan si Noah bago niya ito tinanong kung bakit niya piniling pumunta sa palengke ngayon, at ipinaalam ni Noah sa kanya na narito siya para kumuha ng regalo para kay Henry bilang pasasalamat sa pagsugpo sa rebelyon sa kanyang teritoryo. Pumasok sila sa isa sa mga tindahan, at ipinaliwanag ni Noah na naghahanap siya ng magandang regalo para sa kanyang kapatid, kaya naglabas ang may-ari ng iba't ibang mag-agarang gamit na mayroon siya. Lahat ng mga ito ay magaganda, ngunit tila wala ni isa sa mga ito ang talagang humanga kay Noah hanggang sa masulyapan niya ang isang partikular na bagay. Inihayag ng may-ari na ang bagay na tinutukoy ay isang magandang eskultura na gawa sa salamin ng isang bihasang manggagawa, ngunit dahil mahirap matutunan ang sining ng paglikha ng mga eskultura na gawa sa salamin, dalawang estatwa lamang na tulad nito ang umiiral sa mundo. Naisip ni Noah na ito ang magiging perpektong regalo para kay Henry,
Kaya sinabi niya sa may-ari na gusto niya itong bilhin at inalok siya ng $10,000 bilang bayad. Ilang sandali pa, pumasok si Henry sa tindahan dahil narinig niyang may espesyal na kayamanan ang may-ari dito, ngunit natahimik siya nang makita niya ito mismo. Tinanong niya ang may-ari kung ito ba talaga ay isang tunay na eskultura na gawa sa salamin, at kinumpirma ito ng may-ari, ngunit sa halip na matuwa, tila nalungkot si Henry. Dalawa lamang ang mga eskulturang ito na umiiral, ngunit hindi niya inakalang may-ari ng tindahan na makakahanap ng pangalawa. Tinanong ni Noah si Henry kung alam niya kung nasaan ang unang estatwa, at doon isiniwalat ni Henry na pagmamay-ari na niya ang una. Medyo nahirapan si Noah na iregalo ito sa kanya, pero may ideya naman siya. Pwede naman niyang ibigay kay Henry ang pangalawang estatwa gaya ng plano, pero ang two of a kind na estatwa ay natural na mas mababa ang halaga kaysa sa one of a kind, kaya kinuha ni Noah ang pangalawang estatwa at dinurog ito, dahil ngayon, ang estatwa ni Henry ay magiging one of a kind, at gagawin itong mas mahalaga ng ilang beses kaysa dati. Nagulat si Henry na naunawaan ni Noah ang isang komplikadong konsepto, ngunit nagpapasalamat siya sa konsiderasyon ni Noah at nangakong babalikan ang kabutihan. Habang pauwi si Noah para sa araw na iyon, tinanong siya ni Shirley kung talagang kailangan pang sirain ang isang mahalagang kayamanan dahil kailangan pa rin niya itong bayaran sa huli, ngunit sinabi ni Noah na hindi mahalaga iyon dahil isa lamang itong bagay. Sabi niya, ang tanging kayamanan na tunay niyang inaalala ay ang mga taong buong pusong mag-aalay ng kanilang sarili sa kanya, at para sa kanya, si Shirley ay isa sa kanyang pinakamahalagang kayamanan. Marami siyang natutunan tungkol sa kanya sa mga nakaraang araw, at alam na niya ngayon ng walang pag-aalinlangan na gusto niyang sundan si Noah habang buhay. Lumipas ang mga taon, at si Noah ay lumaki bilang isang 12 taong gulang na prinsipe na may kumpiyansa, ibig sabihin ay mas matanda na siya, mas malakas, at handang gumawa ng mas maraming kamanghamanghang bagay. Dahil kakalipas lang ng ika-12 kaarawan ni Noah, napakaraming tao ang nagtatangkang makuha ang kanyang pabor at nagdadala ng mga regalo para sa kanya, at ang pila ay napakahaba na literal na 3 araw na itong tuloy-tuloy. Isang bagay na lang kung tatanggapin lang ni Noah ang mga regalo, pero sinisiguro niyang tama ang pagkuha ng mga pangalan ng mga taong naghatid ng mga regalo sa kanya para maibalik niya ang kabutihan sa hinaharap. At isang proseso ito na kumakain ng oras. Sa loob ng nakaraang ilang taon, opisyal na kinilala si Noah sa kanyang pagmaster sa kapangyarihan ng Leviathan, at sa direktang utos ng Imperyo, siya ay itinalaga sa Ministry of Military Affairs, na nangangahulugang mayroon siyang malaking awtoridad sa departamentong ito. Tinanong niya si Henry kung may nais siyang pag-usapan, kaya sinabi ni Henry na kamakailan lang ay nakatanggap siya ng isang utos mula sa Imperyo, na nag-aatas sa kanya na payagan si Rhys na pamunuan ang isang hukbo upang supulan ang rebelyon sa katimugang hangganan. Kung bibigyan ng kaunting kaluwagan ang mga barbaro doon, magwawala sila, kaya ang plano ay magpadala ng isang hukbo roon upang ipakita kung gaano kalakas ang puwersa ng militar ng imperyo kumpara sa kanila, at dito papasok si Rhys. Si Rhys ay isang pinarangalang veterano na may maraming mga gawa ng katapangan sa kanyang karera, kaya't walang duda na sa lahat ng mga kabalyero ni Henry, si Rhys ay lalo na may talento, kaya't walang magiging problema sa pagpapadala sa kanya. Pero bago ang lahat ng iyon, may mahalagang tanong si Noah na nais niyang itanong sa kanya. Gusto niyang malaman kung gaano karaming sundalo talaga ang mayroon si Rhys. Nang marinig ito, nagtataka si Henry kung ano ang sinasabi ni Noah. Kaya ipinaliwanag ni Noah na ang mga hukbo ay tumatanggap ng pondo batay sa bilang ng mga sundalo na kanilang iniulat, kaya't karaniwan na para sa mga general na dagdagan ang kanilang bilang sa pamamagitan ng pagrerehistro ng mga hindi mandirigma o mga mangangalakal na hindi makalaban at itinatago ang labis na pera. Nagsisimula ng humingi ng tawad si Rhys dahil iyon mismo ang kanyang ginawa, at si Henry ay malapit ng magalit, pero pinigilan siya ni Noah at ipinaliwanag na hindi naman talaga malaking bagay ang ginawa ni Rhys. Oo, maaring mali ang sinabi niya na mas marami silang sundalo kaysa sa totoong bilang, pero maaari itong maging pabor sa kanila dahil ang pagkakaroon ng mas maraming sundalo sa papel ay nagiging hadlang sa karamihan, ngunit sa kasong ito, medyo hadlang ito dahil hinihingi ng emperador ang ganap na tagumpay laban sa mga rebelde, at mahirap magplano para doon kung hindi niya alam kung gaano karaming tunay na sundalo ang mayroon, kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya nagtanong kanina.
Ipinaliwanag ni Reese na mayroon siyang humigit kumulang 2,000 aktwal na sundalo at pinahahalagahan ni Noah ang kanyang katapatan, kaya't sumulat siya ng isang liham na nakalaan sa ministro ng mga gawaing militar at inutusan si Reese na dalhin ito sa kanya. Ang liham ay isang kahilingan para sa supply na sapat para sa 2,000 lalaki, kasama na ang kaunting dagdag para kay Reese, ngunit kapalit nito, sinabi ni Noah na hindi tatanggapin ang pagkukulang. Kinabukasan, pauwi na sina Noah at Henry sa kanilang mga karwahe, at humanga si Henry sa kung paano masterfully na tinakot ni Noah si Reese sa pamamagitan ng paglantad ng kanyang maling gawain at pinasigla siya sa pamamagitan ng pagpayag na ibigay pa rin ang dagdag na pera. Bagaman sayang na hindi pa naranasan ni Noah ang anumang digmaan, dahil ang ilang mga tagumpay sa digmaan sa kanyang balikat ay magiging mas kahanga-hanga siya kaysa sa dati na. Gayunpaman, dahil siya ay bata pa, halos ipinagbabawal siyang makilahok sa mga digmaan. Si Noah ay higit pa sa kayang pangalagaan ang sarili niya, ngunit ang patakaran ay nagmula sa katotohanan na karamihan sa mga royal na sanggol ay namamatay sa loob ng kanilang unang taon, at hindi ito dahil sa anumang uri ng salot o anuman. Karamihan sa mga prinsipe ay sinusubukang alisin ang kanilang kompetisyon sa pamamagitan ng sponkampong, pero hindi katulad ng iba si Henry at talagang nagmamalasakit siya sa kanyang mga kapamilya. Sinimulan niyang ikwento kay Noah ang ilan sa kanyang mga kwento sa digmaan, ngunit habang nagsasalita siya, may isang batang babae na nakaragsa mula sa isang eskinita at tumakbo sa kalsada. Nabigla ang mga kabayo at huminto, kaya't tinanong ni Henry kung ano ang nangyayari, at humingi ng tulong ang batang babae. Sandali lang, may isa pang grupo ng mga bata na tumatakbo palabas ng eskinita, sinundan ng isang grupo ng mga lalaking humahabol sa kanila. Hinawakan ng mga lalaki ang mga bata at sinubukang hilahin palayo, pero humadlang si Noah at hiniling na tumigil sila. Malinaw na ang mga bata ay mga alipin, at hindi ilegal ang pagkaalipin sa bansang ito, kaya't hindi niya sila maaresto sa tanging gawa ng pagkaalipin ng mga bata, ngunit maaari niyang parusahan sila dahil ginawa nila ito ng walang rehistrasyon, kaya't hinihiling niyang ipakita nila ang kanilang mga dokumento. Wala silang anumang dokumento, kaya kahit na malinaw na nakita nila si Noah na bagong baba mula sa karwahe na may royal insignia, sa halip na tumakas, pinili pa rin nilang atakihin siya. Bilang resulta, sinimulan ni Noah na talagang pahirapan ang mga goons, kahit na siniguro niyang hindi niya sila pinatay ng tuluyan. Pagkatapos, nilapitan niya ang mga bata at tinanong kung sinusubukan bang ipagbili sila ng mga lalaking iyon bilang mga alipin, na lahat ng mga bata ay umiiyak na kinumpirma. Ngunit sandali lamang, may lumabas na matandang lalaki mula sa eskinita at sinabi kay Noah na wala namang masama sa ginagawa niya dahil nagtatrabaho siya para kay Prinsipe Gilbert. Kahit na ilegal ang hindi nakarehistrong pangangalakal ng mga alipin, kung talagang may suporta si Gilbert sa lalaking ito, wala nang magagawa si Noah sa sitwasyong ito, at alam ni Noah na malamang na inupahan ni Gilbert ang lalaki para ipagkalakal ang mga bata. Gayunpaman, may perpektong solusyon si Noah sa problemang ito. Sabi niya ng malakas, "Hindi, nagsisinungaling ka," at sinuntok ang lalaki bago pa siya makapagbigay ng anumang ebidensya ng kanyang koneksyon kay Gilbert. Sa ganitong paraan, nailigtas niya ang mga bata, at mayroon siyang maaring ipagtanggol kung sakaling akusahan siya ng paglabag sa awtoridad ni Gilbert. Samantala, plano niyang dalhin ang mga bata pabalik sa kanyang mansyon upang mapakinggan ang kanilang mga kwento, at tungkol naman sa mga lalaki, ihahatid niya ang mga ito sa bahay ni Gilbert upang siya ang humawak sa kanila. Kinagabihan, nag-aagahan sina Albert at Gilbert nang makatanggap si Noah ng mensahe mula kay Gilbert. Mukhang pinasasalamatan siya nito sa pagdakip sa dalawa, at sinasabi na wala itong kinalaman sa kanila dahil hindi niya kailanman papayagan ang ilegal na pagdadala ng mga bata. Karaniwan, ang mga kriminal ay dadalhin para sa pagtatanong, ngunit sa kasamaang palad, habang walang nakatingin, sabay-sabay silang nagpakamatay. Hindi bobo si Noah, kaya alam niya kung ano ang sinusubukan gawin ni Gilbert. Pinatay niya ang mga trafficker ng mga bata para hindi sila makapag-leak ng anumang impormasyon tungkol sa mga Gilbert files na maaaring mag-backtrack sa kanya o sa kanyang isla. Hindi nagulat si Henry dahil matagal na niyang alam na si Gilbert ay kasangkot sa maraming karumal-dumal na gawain, pero dahil si Gilbert ang unang prinsipe, masyado siyang may kapangyarihan para magawa ni Henry ang kahit ano tungkol dito. Naiintindihan ni Noah kung bakit ginagawa ito ni Gilbert, dahil kahit siya ang unang prinsipe,
dahil siya ay anak ng isang alingawngaw, hindi siya pinapayagang magmana ng trono. Kaya malamang na inilalabas niya ang kanyang mga pagkabigo sa anumang paraan na kaya niya. Henry ay humanga na si Noah ay nakapag-isip ng mabilis tungkol dito kahit na bihira siyang makipag-usap kay Gilbert, ngunit sa tingin niya ay hindi naman ito gaanong mahirap alamin batay sa mga alam na nila, ngunit sa kasalukuyan, si Gilbert ay halos hindi mapapansin. Ang pinakamagagawa ni Noah sa ngayon ay mag-ayos ng ilang bagay upang matiyak na ang mga batang nailigtas niya ay hindi na kailangang mag-alala na maibibenta pa. Sinabi niya sa kanila na malaya na silang umalis, ngunit hindi masyadong nasasabik ang mga bata dahil wala naman talaga silang pupuntahan sa una. Ang mga bata ay unang ipinagbili ng kanilang mga pamilya sa iba't ibang dahilan, kaya kung babalik sila sa kanilang mga tahanan, malamang na maibibenta silang muli bilang mga alipin. Ayaw ni Noah na iwanan sila sa ganitong malupit na kapalaran, kaya inihayag niya na handa siyang tanggapin silang lahat at humiling kay Dylan na maghanda ng matutuluyan para sa kanila. Pangako rin niya na ang sinumang bata na nais mag-aral ay bibigyan ng buong suporta para dito. Tinanong ng mga bata kung ibig sabihin ba nito ay bibilhin sila ni Noah, pero nilinaw niya na ayaw niya ng mga alipin, gusto niya ng mga tapat na katulong. Kaya kung may isa man sa kanila na gustong umalis sa anumang dahilan sa anumang oras, hindi niya sila pipigilan. Ang pagtrato sa kanila ng napakabuti ay isang ganap na banyagang konsepto para sa mga bata, kaya hindi nila alam kung paano tumugon, ngunit labis din silang nagpapasalamat kay Noah, kaya't pinasalamatan nila siya bago sila dalhin ni Dylan upang malinis. Sa ganitong paraan, dapat ay makakapamuhay na ng masaya ang mga bata mula ngayon, at ang makita ito ay nagbigay ng ngiti kay Noah, ngunit sa mga sandaling iyon, naaalala niyang may kailangan pa siyang gawin. Kinabukasan, dumating si Evelyn upang ipaalam na natanggap at naitala na ang lahat ng mga regalo para sa kanyang kaarawan, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi iyon mahalaga sa ngayon dahil may kailangan siyang pag-usapan sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pinapaalis na siya bilang katulong, pero hindi dahil may nagawa siyang mali. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging administrador siya ng isang rehiyon sa Almeria, at ito ay isang tunay na karangalan dahil nagiging opisyal siya ng gobyerno. Natural lamang na hindi kayang pamahalaan ni Noah ang napakalaking lugar na iyon mag-isa, kaya't kailangan niyang magtalaga ng mga administrador sa iba't ibang rehiyon upang pamahalaan ang mga gawain. Matagal nang pinapanood ni Noah si Evelyn sa loob ng ilang taon, at sigurado siya na siya ang pinakamatalino sa lahat ng kanyang mga katulong, kaya't siya ang perpekto para sa gawain. Nagpapasalamat si Evelyn na mataas ang pagtingin sa kanya ni Noah, ngunit sinabi niya rito na mas gusto niyang manatili dito at patuloy na magtrabaho para kay Noah dahil nais niyang makapaglingkod sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanya na makakabuti sa kanya kung tatanggapin niya ang posisyon, dahil kung gagampanan niya ito ng maayos, magiging kilala sa buong kaharian na mahusay si Noah sa paghusga ng karakter, kaya kahit na wala siya sa mansyon, makakatulong pa rin siya kay Noah sa kanyang sariling paraan. Masaya si Evelyn na tumulong sa anumang paraan na maaari niya, kaya pumayag siyang maging isa sa mga administrador ni Noah, at tiyak na humanga siya sa kung gaano kaalaga si Noah sa pakikitungo sa kanyang mga nasasakupan. Mas mabuti siya nang walang hanggan kaysa kay Gilbert sa aspetong iyon, pero sinabi ni Noah sa kanya na marahil ay hindi niya dapat sabihin ang mga ganoong bagay ng malakas dahil maaari itong magdulot sa kanya ng problema. Makaraan ng kaunti, tinawag si Noah sa isang pulong kasama ang emperador upang talakayin ang insidente sa mga trafficker ng mga bata. Ang salaysay na ginamit ni Gilbert ay na sila ay mga tuso na gumagamit ng kanyang pangalan ng walang pahintulot, at wala siyang kinalaman dito. Alam ni Noah na hindi iyon totoo, pero wala siyang ebidensya laban sa sinabi ni Gilbert, kaya hindi siya makagawa ng marami sa ngayon, lalo na't patay na ang lahat ng mga kriminal na sangkot. Pag-usapan ng mga kriminal, tinanong ng emperador si Noah kung alam niya kung ano ang parusa para sa ilegal na pangangalakal ng mga alipin. Naalala ni Noah na ayon sa batas, ang pinuno ay puputulan ang kanyang braso, at sinumang kasangkot ay sapilitang kukunin sa hukbo, at sinabi ng emperador na tama siya. Binanggit niya na narinig niyang inatake siya ng mga kriminal nang harapin niya ang mga ito, ngunit dahil mas bihasa si Noah kaysa sa kanila, hindi siya nasaktan. Ang hari ay tiyak na hindi magiging maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanya kung siya ang nasa posisyon ni Noah dahil magtatago siya upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang emperador,
At malamang na magdadalawang isip siyang ipakita ang kanyang sarili, na posibleng magdulot ng pinsala sa kanya. Nagbibiro ang punong ministro na kung isa sa mga kriminal ang talagang makakasugat sa emperador, ito ay magiging isang imperial na krimen na karapat-dapat sa parusang kamatayan, ngunit pinutol siya ni Noah at sinabi na mali siya. Ayon sa batas, kung ang isang maharlika ay hindi nagpakilala bilang ganoon, wala nang mga gawaing ginawa laban sa kanila ang maaaring ituring na imperial na krimen dahil hindi alam ng salarin ng kanilang katayuan. Tama si Noah, pero medyo nag-aalala siya na baka lumampas siya sa kanyang hangganan dahil ang pagtutuwid sa punong ministro sa harap ng maraming tao ay maaaring makita bilang bastos. Ngunit sa kanyang gulat, parehong tumawa ang emperador at ang punong ministro dahil naglagay sila ng maliit na pastahan kung itutuwid ba ni Noah ang pagkakamali o hindi. Alam ng emperador na may malakas na pakiramdam ng katarungan si Noah, kaya't sinusubok lamang niya kung kaya nitong ituro ang isang tao na maling binabanggit ang batas. At ngayon na alam na niyang hindi natitinag ang pakiramdam ng katarungan ni Noah, tumayo ang emperador at inihayag sa harap ng lahat na itinatakda na niya si Noah bilang bagong ministro ng katarungan.